Ang maaliwalas na pamamahay ay hindi lamang tungkol sa malinis at maayos na paligid, kundi pati na rin sa positibong enerhiyang dumadaloy sa bawat sulok ng tahanan. Ang isang bahay na may maaliwalas na espasyo ay nagbibigay ng ginhawa, kapayapaan at kasaganaan sa mga nakatira rito. Ngunit sa kabila ng pagsisikap na panatilihing maaliwalas at maayos ang tahanan, marami pa rin ang naniniwala sa paggamit ng mga pampaswerte. Para sa ilan, ang pampaswerte ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang paraan upang mapanatili ang balanse at positibong enerhiya sa loob ng bahay. Pinaniniwalaan nilang nakakatulong ito upang mapalakas ang daloy ng swerte, maiwasan ang negatibong enerhiya, at maprotektahan ang kanilang pamilya mula sa malas. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayon po ay magbabahagi po ako sa inyo ng mga bagay na dapat ay mayroon ka sa loob ng iyong bahay upang mas lapitin ka ng swerte at kasaganaan. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po, kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, maring skip na lamang po muna ninyo ang video na ito. Ngunit kapag ikaw po ay may 100% paniniwala sa mga kapangyarihan ng pampaswerte, ay panoorin nyo lamang po itong video hanggang sa dulo para may matutunan po tayo. Ang Year of the Wood Snake ay maraming good luck energies po na nabibigay sa atin. At the same time, hindi rin mawawala ang mga negative energy dahil magkasama palagi iyan sila. Kaya gagamitan palagi natin ng pampaswerte upang hindi tayo kailanman makaranas ng hirap o mabigat na enerhiya sa loob ng ating bahay. Ngayon po, upang maprotektahan tayo sa malas o negative energy at maadya tayo sa swerte, dapat nyo pong gawin itong wealth ritual na ito. Kailangan lamang po natin ng asin, dahon ng laurel, luya, bawang at saka mga barya po. At saka kumuha na rin po kayo ng isang mangkok na lalagyan. Ang gagawin po natin ay maglagay po kayo ng 9 na kutsara po ng asin dito sa mangkok. Pagkatapos po ay lagyan nyo rin po ng 9 na piraso ng mga dahon ng laurel. Ilagay nyo po yung dahon ng laurel ng patayo at saka paikot po sa ibabaw ng asin. At saka buong bawang po ilagay po natin dito sa gitna at sunod ay yung luya. Ipagtabi lamang po natin dito sa bawang. At maglagay din po tayo ng 9 na coins, paikot rin po dito katabi ng ating mga dahon ng laurel. Baka magtaka po kayo bakit halos 9 lahat, dahil ang numerong 9 ay sumisimbolo po ito ng walang hanggang swerte at kasaganaan. Pagkatapos po ay ilagay nyo po ito sa inyo pong kusina. Maaaring sa ibabaw po ng inyong cabinet o sa inyo pong lamesa. Ipwesto na lang po ito doon. Maganda at mainam po itong ilagay sa inyong kusina dahil ang ating pong kusina ay yung source of life and energy natin. Dito sa parte ng bahay na ito, niluluto yung ating mga pagkain. Dito tayo kumukuha ng nutrisyon at resistensya. Kaya nandito ang wealth energy sa ating mga kusina. Kaya dapat nating protektahan ang wealth energy sa pamamagitan ng wealth ritual na ito. Paalala lamang po, kailangan yung gagamitin nyo pong mangkok ay yung may kalaliman po. Huwag po kayong gumamit ng mababaw na mangkok para hindi po mag-leak yung mga good and positive energy. Kapag gumamit po tayo ng malalim na mangkok, mapapanatili po natin ang energies dahil nai-intact po siya dito. Ipwesto nyo po ito sa inyong kusina, maaring sa cabinet or sa lamesa po, at huwag nyo na po itong tanggalin. At huwag nyo na po itong takpan, hayaan lamang po ito sa open para makadaloy po yung good and wealth energies sa kusina. Tandaan po na huwag po ninyong ipwesto ang wealth ritual na ito na malapit po sa inyong kalan at sa inyong lababo or sink.
Dahil aside sa hindi po ito kaaya-ayang ipwesto doon, sinusunog lang po nito ang good luck energy na dapat ay na-store sa loob ng ating bahay. Kung malapit naman po sa lababo or sa inyong sink, maaring ma-wash out lang yung mga good luck energies palabas. Dahil ang lababo po natin ay isang exit point po ng mga dumi at saka mga basura at tubig. Kaya dapat ilayo nyo po ito sa lababo or sa kalan. At mas mainam na sa lamesa or sa cabinet nyo po ito ilagay o ipwesto. Pero kapag may negosyo rin po kayo, maaari din po kayong maglagay nito sa loob po ng inyong negosyo. Mas mainam na malapit sa inyong kahera o sa isang secluded po na corner ng tindahan o negosyo po ninyo. Yung hindi po siya masyadong nasasagi o nakikita lalo na po ng mga customers po ninyo upang maganda po ang daloy ng good and positive energy sa inyo pong negosyo. Kasi kapag palagi pong nakikita ng customers o nakadisplay po mismo sa harapan ng inyong tindahan itong ating wealth ritual, baka matutungo lamang po sa mga customers ninyo ang swerte. Baka po magtaka kayo, hindi kayo sinwerte o matumal pa rin ang negosyo ninyo ay dahil po sa pagkakapwesto po ninyo ng inyong wealth ritual. Kaya dapat ay secured po yung ating wealth ritual. So pagkaraan naman po ng ilang araw o buwan, kapag may napapansin po kayong nasisira sa isa sa mga sangkap dito, or kapag may discoloration na yung dahon ng laurel, or yung luya is parang natutuyo na po, pati na po yung bawang, palitan nyo lamang po ng mga bagong bawang, luya o dahon ng laurel. Huwag po ninyong palitan ulit ng bagong ritual, yung mga nasisira lang po ng mga sangkap. At kapag mayroon naman po kayong mga money plants or lucky indoor plants po sa inyong bahay, sa living room o sa kwarto o kahit saan po kayo nagpwesto ng indoor plants, maglagay din po kayo doon ng 9 coins. Yung 9 coins ilagay nyo lang po siya sa ibabaw ng lupa o sa macetera or flower pot po ng inyong indoor plants. Huwag nyo na po itong ibaon. At maaari din po kayong maglagay ng 9 coins sa loob po ng inyong mga bag or sa wallet po ninyo. Mas mainam na nakalagay po ang 9 coins sa isang red small pouch po kung meron kayo para hindi po ninyo makuha or maibili. Kaya yung mga ginagawa po nating wealth ritual ay nakatutulong po upang pagandahin ang daloy ng good energy sa loob ng ating tahanan at upang tayo po ay tulungan para maiadya tayo sa swerte. So gawin nyo po itong lahat, yung mga wealth ritual na sinabi ko po, lalo na po ito, gawin nyo po ito sa araw po ng Martes or sa Biyernes po. Sa mga oras po ng alas 6 hanggang alas 11 po ng umaga dahil yan po yung lucky hour po ng mga pampaswerte na ating ginagawa. So paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay at pampaswerte or wealth ritual lamang at mas mainam pa rin na sabayan natin palagi ng sipag at tiyaga at panalangin sa Panginoon. Tandaan na huwag natin iasa sa mga ganitong pamamaraan palagi ang ating kapalaran dahil ito ay mga instrumento lamang po upang tayo ay maging positive palagi sa araw-araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at nawa ay may natutunan kayo dito sa video natin ngayong araw. Good luck and God bless po sa ating lahat.